showcase ng madalas yung chip. Sila din mismo ay parang may will na mag-ban ng chip. So, we will see if that will happen in this game. Pero bago lahat, syempre, bumuna muna tayo ng ating mapa. Ano ba ang paglalaroan ng Smart Omega and AP Bren? It is gonna be Expanding River. So, malawang lawa. Khalid. Pag nakikita ko yan, Khalid. Malawang lawa. Khalid and Farsa. Yan ang mga nakikita nating heroes every time na Expanding Rivers yung usapan. So, Aqua hero din siya in a Haji. I guess it's gonna be contested enough. Binan pa ng AP Bren yung Lapu-Lapu. And Angela, last ban from Smart Omega. Feeling ko. Tapos first week Jushin. Dito para sa AP Bren. Tapos kukunin yung Khalid sa kabila. Tapos saka sila kukunin ng mga Fredrin kung sakali pa rin. Grok is also an option. I mean, even for Super Yoshi. Ay, back siya pa nga pala. Kung sakali hindi maban. Ano nga parang yung meta natin nagkaroon ng drastic turn. Kasi nung week 1 to 2, parang sobrang taas talaga ng prioritization over the assassin. Medyo kino-consider lang yung mga utility for flex purposes, like si Baksha. Tapos nagkaroon bigla ng resurgence sila Fredrin, yung Baksha. Tapos bumalik din yung Zushin. And ngayon parang bumalik tayo sa punto na nag-aaway na naman yung utility tsaka assassin. Parang ako ang haray, hindi ako! Pero meron namang Angela na open din na by the way, ginagamit sa mid lane. Oo, dahil ang laking tulong sa mga utility at assassin. So again, pares pa rin sila magtatalo. Ayan na! Ayan na. Okay, so on the hands of Aqua, I guess this is gonna be the mid lane hero for AP Bren. And also they would put another hero, a setup hero or a catch hero for X-Nova. Now for Smart Omega, they have the Farza available. I mean, Farza Baksha. Pwede pa rin sila magkali dito. Kasi kanina, first pick naman sila. Pero, guess not that worth it. Tama. Baksha muna. Baksha Farsa. Baksha... May Arlot pa pala actually. Yep. Depende nila kung anong wait lang. i-trip nilang paggamit kay James. Kasi pag tinignan mo yung ban ng AP Bren, parang malaki talaga nila yung targeting na ginagawa nila kaya James kanina ba? Okay, magandang turn nito kasi nga agad mong alam yung Angela. So, maximizing yung pwede agad kunin here for Haji. So, at least meron din silang pwedeng tectonic charge if ever kukunin ng AP Bren. Again, yung Grok. Now, Baksha for Ryzen. Oy! Wait. Oy! Still a flex though? Yep, di natin alam. Parang nakita ko rin to kanina sa listahan ni James Banks. Oo, lalo ngayon may kasamang Angela, di ba? So yan yung bakal na may nakapatong. Bakal siya. Bakal na may nakapatong na shield. Sobrang daming bakal nun. Tapos Granger, so Granger. super flex pa rin sa isang Uranus. Esmeralda for James is an option. Pwedeng, although binawasan naman yung shield na nabibigay ng Angela. Pero kasi, still the Esmeralda is a good answer pag Uranus XP, if ever. Pero pag inisip mo, parang Valentine would always be a better Angela versus the Angela. The Angela itself. Although wala lang siya nung puppet. Yun lang. Pero yung Sunny, tsaka yung constant heal wala din. Pero ang madaya kasi sa Valentina, now you can actually play 1v1 against the Angela. Oo. Pwede nga. Tapos kumuha sila ngayon ng Fanny. So that just strengthens na ang gustong kunin ni Haji all throughout would be yung ultimate ng Angela, removing that show. And another catch hero for X-Nova, I guess. Pwede pa nga silang mag-specific ban ng Kufra if they want to. Kasi pwede silang mag-Arlot on Red 4. Yeah. Not unless ibaba ng AP Bren. Yeah, tsaka Arden nasa track record din ni X-Nova. Gusto ko lang mag-gas. Gusto lang naman namin malamig kasi ang panahon. Malamig ang panahon. Bye, baby. Alam mo na, kailangan pampainit. Ginising naman ni Madam. Minsan ang pampainit, hindi lang tubig eh. Kaya pwede nyo rin maging date night ang manood ng MPL. Lalo triple header, sulit ang ticket. Sulit talaga. Kasi dito pwede kayo manood. May mga nakikita pa kami minsan nag-RG. Ayan, tropa mong tinulugan ka. Pero, nasa balikat mo naman. Pero at least kasama niya. At least kasama mo at kabalikat mo. Shy type si ate. Okay lang yan ate. Okay lang yan. Hindi ka nagpaalam, no? Ito, tatimingan ka ng aming cameraman. Ayan ang Filipino sniper talaga. Matatimingan ka din yan. Shoutout sa mga
mga mag-friends na magkakasama dyan. Hindi nyo may hiwasan ang tiradang Jaira. Tama naman. Sir Jare. Okay. Pero ito ang tirada ng Smart Omega, tanggalin lahat ng utility mula kay James Punks. Tinanggal yung Fredrin kahit may Uranus na, respeto lang sa 1,000,000 heroes ni James Punks. Although may Akai pa, pero kasi long answered na yung Akai with the Valentina pick from Haji. So, You're right. really a good step ahead from Coach Wura. Naisip niya na agad yung posibilidad, maybe because na-review din yung mga past matches and knowing na nag-Akai na nga. Sabi sa'yo, matatimingan ka din eh. Na-timingan ka rin. Pero I think great timing if ever pa rin mag-Hayabusa for AP Bren. Kasi funny naman yung pwede niya i-chase down. At for Smart Omega naman, I do like na tinanggalan sila ng Esmeralda dito. I mean, pwedeng mag-Arlot Red 4 na nga ang Smart Omega. Arlot. Or Glue. Glue. Yeah. Lahat na sasabihin mo, chichir ko lang. Gusto mo, Sisi? CC. Oo nga, no? CC Gold. Wag. Wag. Ay, sorry. Flashback too early. I beg to disagree. Si Benny lang ang si Benny pa lang ang successful na CC Gold lane. Pero Kari ang napili dito ng Smart Omega para kay Nets. Comfort pick and also parang ito ata yung pambutos na laro sa Uranus. And Pwede. also bang ano na lang din para pantago pa dun sa hero ni James if ever. Dapat, oo. Kasi they need a shredder agad. And for me, powerful na agad yung first 4 picks dito for Smart Omega. Kulang na dito pang jump or pang baba din ni James actually. Ano pa ba yung remaining? May Khalid. G-Rock. G-Rock pare, tapos switch sila dito. Possible G-Rock Lucas or G-Rock Suyu. Oh, Lucas. Oy, wag muna siguro, Lucas. Feeling ko nga eh. may Angela eh. Oo, kasi dahil may Ay, presence ng Angela. Tapos, may Valentina po eh. Well, yun lang yung yun lang. Okay. Okay, sabi. Jungle Uranus. Okay. May Jungle CC. Yura na. Pero, sa XP naman. CCXP now, mapipilitan na lang na kumuha ng Arlot ngayon. Yeah. Si James, kasi kung mag-glue siya, medyo losing matchup yan against the CC. What if Ano? pagbigyan natin ang matagal lang hinihiling ni Renmar Ano? at bigyan natin Akai. ng XP Akai? What if lang Actually, naman? Messi pa yan ah. Oo. Kailangan lang ng pag-store. Matagal na yan. Actually, ilang seasons yan ang hinihingi yan. I mean, interchangeable naman. Pwedeng XP back siya, tapos Akai Roam. Sa pagkakilala ko kay James, parang tatanggihan niya yata ang request kung sakali. Hilda? No. Walang option yung, hindi magandang option yung Hilda eh. Kasi Hilda wala or naman not. siyang guguluhin. What Other if than the green. Mobius or Ay! siya ang mag-ano, ang back siya. Hindi. Oh? Oo. Okay. Kas- Back siya, Super Yoshi. Wow. Oh. Interesting. I thought would have been... Super Yoshi Ruby, no? Oo, kasi kanina ang ginawa, binigay talaga kay Super Yoshi yung comfort. Yun so eh, no? Pero ngayon, sabi ni James, pinagbigyan kita kanina. Ako naman. Ako yung nag-adjust. Ngayon, ikaw ang mag-adjust. Tama. Ako naman. And up against that CC, you just don't wanna fight that 1v1 nang walang mga minions sa kasama. Kasi doon ka kukuha ng lead mo, ng advantage mo kapag makaka-spellbomb ka sa mas maraming units. So, overall, Smart Omega would still revolve around James na sasama doon sa mga team fight na kailangan. And for AP Bren, they really need time para dito sa Granger and even yung Angela na mag-scale up. Yung Uranus, wala siya masyadong magagawa than to soak up the damage output and let the gold lane shine for AP Bren. Yeah, we'll see if makakahanap nga ng paraan dito ang AP Bren na mahanap ang 2-0 sweep laban sa Barangay. Here we are in game number 2. Smart Omega trying to fight for game number 3. And with this oppressive lineup, they're poised to do so kasi tulad na binabangkit ni Joshi, parang sila yung aggressor in this game. Yeah, expect natin mamayang sobrang bilis na paggalaw sa mapa. Expanding rivers po by the way yung mapa natin para sa game number 2. And looking closer dito sa mid lane Angela, marami talaga ang nagsasabi before nung bumalik ito na not a big fan sila. Pero considering na magiging enough na may firepower at mapupunta nga kay Shizu hotspot. First ngayon ng hotspot pala is going to be X-Nova Terrify. Grabe naman ang mga peoples. Pero Jace back with the first blood.
agad si Ryzen. Super Yoshi with Revitalize. Mukhang hindi makakasurvive, making it a double kill for James Banks. Oh, the adjustment immediately from AP Bren. Alam nila na magiging aggressive etong Smart Omega. 4 heroes showing up on that bottom skirmish. And because of that, sila ang makakakuha ng early game lead. Sobrang heavy intercept yung ginawa ng James Punks doon. Normally, kapag mga ganitong klaseng heroes yung ginagawa mo, mag-objective ka lang. Pero Super Yoshi went to Okay na dive. naman. Andyan na naman si Lord JM. Bringing the numbers. Na-offend kasi siya nung sinabi mo, Joshi, na wala siyang gagawin kundi mag-objective. Oo. Sabi niya, kasali din ako dito sa Hive. Tama naman yung punto eh, kasi susok lang din naman talaga ni James Banks yung damage. Pero kapag kami kasama siyang tatlo na members from AP Bren, nagiging malaking problema kasi si James Banks, hindi lang yung pagsok ng damage, pati yung stack, ang sakit ng kanyang Ionic Edge. Yep, sakto. Might as well, di ba, sumama and get early 2 kills on to AP Bren. Parang ang idea nga yung Uranus alone, mahirap na nakalaban. Paano pa po sasamahan mo ng tatlo? Diba? So yun yung idea ngayon ng AP Bren. Nagkaroon bigla ng drastic change doon sa ikot ng kanilang jungler. Instead of getting that orange buff, dumiretso agad sa turtle, sumubok mag-invade. At mukhang libre na to dahil si Ryzen naman ay umi-invade at kumukuha doon ng orange. Yep, sa dami ba naman ng moves niya? Try mo i-predict kung anong gagawin nila. Uy, nakita siya ni Shizu. Alam nila, wala pang wala pang purple buff. Pwede sila kumuntas dito, pwede kumabante ang AP Bren kung sakali. Pero mukhang hindi yun na naging game plan nila, midnight. Oo, na medyo naharangan pa rin naman ni Super Yoshi. Good for Ryzen. Pero again, they bring in the numbers. Naharangan nga ba o siya yung makaharangan? At ngayon, Goodbye, Purple. Goodbye, Purple to Ryzen. Pero pwede siya mag-attempt kung sakali, pero hindi aabot yung retry. Mas maaga Might as well, purple buff free para kay James Banks. Hindi pa nag-retry, diretso pa ng orange to. Naku po! Ang masakit dyan, ladies and gentlemen, level 4 yung Angela. Ginawang intersection at kayo makakasabi na hard guard at kahit David Caballero, pwede na doon, drop kick. Ay, makakadali pa doon ng AP Bren. The Hive is activated. Ryzen trying its best. Pero sa ngayon, mukhang awat muna ang Smart Omega. Oh my goodness, 3 minutes in, 2.2k gold lead ang hawak ng AP Bren. James Banks surviving 4 heroes with the shield. Na by the way, medyo maliit pa mula sa Angela, pero ang kunat kasi ni Uranus and that little bit of HP na nakuha niya mula sa Retribution, sapat na yon para makatakas pa siya. Yep, very flashy mid nila lahat sila. 100% KP as of now. Even si Lord JM talagang sumama siya doon. Yung Vengeance ay nagamit. Ryzen nakita na naman. Nandyan si X-Nova at si Shizu. Grabe ni retry yung green. Ganun, taghirap si Ryzen ngayon. Kailangan niyang retryhin yung green. Kapit muna sa green muna ang Fanny ng Smart Omega. The little things do matter muna as of now. Na sobrang heavy yung nakuha niya doon na pagde-deny sa AP Bren. 4 minutes into the game, sobrang na-shutdown nila yung threat mula doon sa Fanny. Netsky daw tinamaan ng ton. Okay, nandyan pa rin yung mga bala. Mapipilitan na gamitin yung ginayang hard guard. But still, mukhang natanggalan agad nila dito ng opportunity yung Smart Omega na makapag-contest sa turtle. Yeah. Kinaganda naman dyan is in 20 seconds magkakaroon ulit ng knockout si Haji. Kaso tignan mo yung blitz ng AP Bren sa pagong. Alam nila kasi hindi kaya lumaban ng Smart Omega ngayon. Anong 20 seconds? 5 segundo lang, Sobrang Tapos. under-leveled. Ngayon, susubok pa si James Punks. At si Lord JM pa yung sinaniban. Okay. Interesting yung nagiging approach dito ng AP Bren. Si mentioned blitz, kaya ngayon nagmamadali sila. Mid lane ay napupuruhan dito for Smart Omega. Yeah, si James Banks ayaw bigyan ng farm. Si Ryzen, ginugutom nila ngayon. Grabe. Yung Fanny, walang mahanap na sariling farm. Si Ryzen, kinakailangan niyang i-retry lahat ng makikita niya. Kaya ang laki nung nakukuha ni James Banks sa jungle mismo ni Ryzen. Nung tinignan ni Shizu, wala yung orange buff ni James Punks kasi kinuha na ni Shizu, men. Oh, sumilip po. Nagpanggap pa siya eh. Nagpanggap siya. Nasa na? Ay, ako pala nakakuha. Pero sa ngayon, Makakatakas oh my goodness! Buhay pa rin ng Silent Kid with a silent exit para sa AP Bren. Abante dito sila James Banks for Smart Omega. That might have been it sana. Pero mukhang hindi pa rin oras. Yung extra 200 shield. Nabuhay pa si Shizu doon. Malaking bagay talaga yung... Pero masakit yung carry. Kasi paano carry pa din yan? Carries nila carry, kaya ina-acknowledge nila. Isa ito sa pwede at kailangan nila puruhan. Shizu pa rin nakakapit ng hard guard. Ang bilis talaga dito ng ultimate para sa Angela. Nila at makakapatay pa sila. Making it 2 man down on the bottom lane.
Grabe, meron na naman. Bad trip na si ano niyan. Bad trip ni Smart Omega niyan. May ulti na naman yung Angela. Oh! Vengeance. Vengeance. Okay. Okay, makapatay pa rin siya. Naipit na siya doon sa turret. And James Punks again. Retry. Referee yan. Aray. Oy, nakuha. Nakuha. Nakuha naman ni Ryzen yung kanyang purple buff. So, still a breather for Smart Omega. But 6 minutes na nilang ginugutom si Ryzen. Oo. That's one level cap na lang naman na meron itong si James Punks. Ang kaso nga lang, item-wise, pa-build na itong si James Punks na mga item. Pa-chopsoy pa nga eh, di ba? I think yung next item niya would be ano lang, Oracle. Yeah. So, i-amplify lang din niya yung heals na manggagaling doon sa Angela, and that would really make or give a lot of sustainability for AP Bren, giving still Shizu the orange buff kasi nga siya lang yung damage na panggagalingan eh. Alam mo, medyo ano pa nga ito, medyo half-baked pa nga yung sustain ng AP Bren. Considering na naka-Vengeance pa si X-Nova. Medyo warranted naman yung Vengeance, especially against the carry. Pero imagine mo kung naka-revitalize pa to. What if, Ang lala nung regen na makukuha ni James Punks. And just imagine, AP Bren would have gone that route, pero sa ngayon, ruthless din yung atake nila. Although Ryzen, dahil sobrang nakulangan nga sa early map at early net worth, nakakanakaw na siya paunti-unti dito. Kaso sa ngayon, ito na naman yung approach ng EP Bren. Nilimitahan yung pagmarcha dito nila Super Yoshi. Binabantayan na nila yung gold lane. Alam nila na kailangan nila ng tumulak ng Tori at this point. Kasi kahit sabihin natin na shutdown nila yung timing ng Fanny, there is still the late game aspect of this lineup na nagsiscale si Ryzen at pati na rin si Netsky. Even Haji, you could argue na kayang-kaya mag-scale kasi medyo utility-based yung lineup ng IP Bren, and that's usually where the Valentina strive. Kaya ngayon, binabatayin din to ng AP Bren. Trying to deny the purple buff, magsasucceed naman si James Punks. Pero sa kabilang banda, it's going to be a cross-map purple buff play para dito kay Ryzen. Ayaw niya na sa jungle niya. This is what I was talking about, na compromise, so may improvise muna doon si Ryzen. Yeah, kailangan niya maging creative sa kanyang farming pattern. Kaso, James. Okay, nandun yung Dotron and I'm offended play. Lord JM ang pipiliin na saniban dito, nagle-level or Uy, nandun yung magandang juggle, but still for Smart Omega, they'll take the risk muna na si Ryzen na mag-split push. The good thing for Smart Omega is yung ginagawa ni Ryzen na siya na nga yung nag-split push. Kasi yun naman, teka lang, si Aqua haharap kay Ryzen. Oo, nakita yung Angela. Hindi sapat yung damage. Yung Nightmare na hindi mo gusto at hindi sasapat. It's not going to be an instant takedown para kay Ryzen. Yeah, I mean, patay sana kung ginamit niya yung Retry Cutthroat, pero parang ayaw niyang i-risk. Kasi may Lord na papalabas, and kahit mapatay niya yung Angel, level 9 lang si Aqua, aabot at aabot yan. Lalo pat kahit galing sa base yan, pwedeng sumanib yan with a hard guard. Yeah, at ngayon nakikita naman natin pangahawakan pa rin na Aqua ang kanyang posisyon. Kaso fiflicker dito si Netsky. Babalikan na dyan yung mga plato at yung Sanib ay hindi aabot. Going to be a takedown here para kay Netsky. Ligo naman tayo dito sa Lord. Pero, bigay yung Lord. Diba? At although for James Punks, makukuha nila yung Lord. At mukhang for Smart Omega, naging call nila dun is just to try and eliminate Aqua. Ginawang Lord yung Angela, man. Actually, medyo losing trade so far yung nangyari doon. Although si Aqua yung nakuha plus a turret, si Aqua lang yung nakuha. Diba? Kapalit nung Lord. Walang, sa perspective ng AP Bren, walang value yun eh. Kasi yung Angela mag-i-spawn, magkaka-ulti ulit, kahit di nga mag-flicker rin eh. Kahit galing ka sa base eh. Okay kahit na. Aqua, dyan ka lang sa base, hard guard ka lang. Kahit hindi naka-flying clouds, mabilis yan nababalik na sa laban. And you're right about the Angela. Somewhat na hindi magandang trade for a Lord. Kaya medyo speechless din tayo sa naging trajectory doon. Yeah. Both the damage dealers focus their sights alone to ako. At ngayon, magpo-focus din sila sa pagdepensa kanilang base. Yeah. Pero ang kailangan isipin dito ng AP Bren is again, nagkakaroon ng spasyo. Yung Fanny, tsaka yung carry. So kahit paano, kailangan pa rin nilang i-rush yung mga bagay-bagay, yung objectives. Especially the next Lord. Kailangan nila maubos yung tower dito. Pero Nova, jumping in the middle lane, securing lang yung tower sa may gitna. James! So, masasecure din sila ng I'm offended play. Makunat. Para dito ka James. Makunat pa rin talaga. Hindi dito sila James Punks.
tanks, samahan pa nung Heart Guard. And as you mentioned, for Sayang. AP Bren, afford nila yung ganong klase ng mga lalim na plays. Sobrang afford kasi pipindutin lang ni Aqua yung ulti niya, mamaya-maya meron na naman eh. Diba, in just 10 seconds, may ulti na ulit siya. Yeah. Ganun lang kabilis. And wala pa nga siyang fleeting time dito para mag-aid pa dun sa cooldown reduction. Although parang hindi niya naman na talaga kailangan at all. Kasi kahit pa hindi sila makapatay o makapatay, sobrang baba nung cooldown ng Heart Guard mula doon sa Angela. So with that trade, nakuha ng AP Bren 2 outer turrets. Isa na lang natitira doon sa may bandang top lane kasi yun din naman yung kinokontrol ni Ryzen. Every time na nagsisplit po siya, Lord JM daw, marap. Okay, maganda to na sinasagot na nila yung split push na ginagawa nga ni Ryzen. As Yeah. Midnight have mentioned, you need an answer kasi a Fanny still a Fanny. Oh, tsaka kaya nang solohin ni Lord JM yung side lane. So yung side quest na ginagawa ni Ryzen kanina hindi na pwede. Ang problema naman nila ngayon, kailangan nila mag-force ng laban somewhere. Naku. Kaso Uy, ngayon, naman! andun yung mga bala. Grabe, sobrang asintado talaga dito si Shizu. You're right. And Ryzen, sobrang delikado na nung buhay niya. Wala na naman siya purple. Man, even yung Granger, hindi niya kayang patayin ng ganon because of that Angela na pwedeng sumanib every single time. So, si Shizu, kung nilalaro ni Nets yung Spasho and yung laro na gusto niya because of those minions na binibigay din naman ng AP Bren, malaya kahit pa paano ito si Netsky, malaya din naman ito si Shizu. Yeah. By the way, malaya kayo gamitin ang Project Next CDK natin. Gamitin nyo na yan. Nakikita nyo sa harap ng inyong mga screen. Picturean nyo na. Screenshot nyo na. Itong Lord na to mukhang libre din for for AP Bren. If hindi magko-contest dito si Ryzen, which I highly suggest not to. I Kasi think- kaya siyang patayin. Ang mahirap AP Bren. na mission yan kung sakali. And you're right. It's going to be a free Lord indeed para dito sa AP Bren. Meanwhile, for Smart Omega, there are certain conditions sa tingin ko kaya pa rin naman na makabaliktad ng laban. Kaso sa ngayon, mukhang ang baliktad pa rin na sitwasyon ay si Ryzen na hindi pa rin nagiging malaya sa mga linya. You know what? Medyo mahirap nga lang yung condition na yun. The condition is to assassinate Shizu. If ever na mahuli siya ng Smart Omega, could be a turnaround, could be a wipeout na pwedeng kasunod. Kasi removing Shizu in the process, you would really take out the damage department from AP Bren. Yep. Ang matitirang damage na lang would be from the CC. Pero paano pag nagamit pa yung ultimate o yung curtain call? Diba? So, for AP Bren, the idea is to protect Shizu at all cost. Yan, AOG, mula kay Xnova, papasok na sila sa base dito ng Smart Omega. And naaamoy na ata nila yung kanilang pagkapanalo. Okay, ito yung mas malinis na atake for AP Bren na kung saan ginagamit din nila yung Shizu? UG just so they could prevent members Smart Omega na magkaroon ng counterplay. Ryzen mapipilitan na umuwi, hindi nagsasucceed. Yung gusto niya sana mag-cut lane agad. Yung mga ganyang attempt dati, yung po-force mo yung Heart Guard, dati gana yan eh. Kaso ngayon, kada try ni Ryzen, may ulti yung Angela, pero ito, nahanap niya. Oh! Si Shizu, finally! Walang Heart Guard kasi sa ibang ginamit. Ayun lang, isa-isa sila napapabagsak dito ng Smart Omega. And as Joshi Kikisab mention, isang kailangan nila na kondisyon at yun ay tanggalin nga si Shizu at susunod na nga doon ng ibang mga members ng AP Bren na kung saan naman ay for Smart Omega nakakakita na sila ng magandang window. Ito yung mga moments na talagang sasabihin mo, yung mechanical prowess talaga nung player eh. Parang, paano niya nahanap pa rin yun? Gano'n sa katapang with James going in? Okay, nandiyan pa rin naman yung vengeance para kay Lord JM. But still, delikado nito. Ng Smart Omega na tatamaan ng AOG. Very nice AOG. After the Guardian here para sa AP Bren. Nakabate pa rin din sila Lord JM. Ryzen doing his best na para makahabol. Ginamit na ang lahat pero hindi pa rin magiging sapat. AP Bren makakaganti ng kill doon. Funny God, men. Kaso 10 bits talaga. Okay, ang sigaw ng mga tao ngayon ay endable. Endable na nga ba ang laban na ito napapabor para sa AP Bren. Wala pa naman purple buff dito si Ryzen. Buhay na rin dito sila Shizu. Hardcore na naman para kay Lord GM. Clearing of the last bits ng minute wave ng Smart Omega. Funny God, men. Sobra. Ilang beses natin sinasabi to, yung mechanical prowess ng player, di mo pwedeng tanggalin. Because of one play, they're able to delay this game long enough na makahabol si Netsky. And in fact, pabuo na yung last item ng carry. So there is still a window for Smart Omega to work with in the late game. Dahil
kompleto na yung mga items na Aha. hinihintay nila. Meron ka ng ang dami ng damage items dito ni Ryzen, si Netsky patapos na yung kanyang yung last damage item. Tapos meron ka bang Ruby men na kailangan intindihin, tsaka Valentina na pwede rin mag-scale laban dito sa lineup ng AP Brent. That's a wind of nature coming in from Netsky. It's a good item choice para labanan yung damage output mula kay Shizu. Pero si Super Yoshi, Okay, may sanib pa rin naman na ready. At sasaniban nga bibigyan ni si Lord J. Ang tanggal na agad dito si James. Si Netsky akala sinusundan niya. AOG hindi man tatama. Pero ang tatamaan dito ng gusto is going to be Super Yoshi. Habang si Ryzen sa pinakataas sa kanyang Ryzen! abante pa rin naman ay bumasag ng tore. At sa kanyang pagbasag ng tore ay ang pag-asa na matapos ang laban nito na masecure. Ang game number 2 ang magsasaksi ng Smart Omega on the forcing ang game number 3. we are still in awe. One more, the Ryzen. Hindi mo talaga pwede tanggalin yung player sa hero Ryzen on this Fanny. Imagine mo, pinahirapan ka buong game. Wala ka nakuwang limang beses lang nakapag-purple yung Fanny sa game na to. Siya pa yung naging dahilan para magkaroon ng game number 3. Men, binabanggit natin kanina, isa lang yung win condition ng Smart Omega. Patayin si Shizu, then everything else follows. Pero nag-open up ng panibagong option ang Smart Omega. Ryzen, mag-split push ka. Kasi banggit kayo ng banggit ng window, gumawa ng sariling bintana tuloy. Nabatrip siya eh. Nag-open ng sariling bintana. Alam mo yung hinahanap niya, may pader sa gilid niya. Ako na nga. Gumawa ng pader eh. Diba? Sinuntok niya yung pader, sinukat niya. Diba? Tapos naggumawa siya salamin. Breaking the barriers for this game. Ryzen, everybody. Ayan, sakto. Ryzen po, mga kaibigan. Pag iba yung MVP, di ko na alam. Hindi ko na alam talaga. Literal na nilaban niya yung buong laban na yun. I mean, pinahirapan siya all throughout ng AB Brain. This is really not an ideal funny game. No. Oo, hindi talaga. Literal na kaya nating sabihin na ang useless niya during the early dahil sa ginagawa ng AP Brain. Yes. But because of him finding another opportunity, because of those consistent split pushes na ginagawa niya all throughout, it created space for Netsky. Pero it created space for Barangay Smart Omega on their own. Having those highlights na nakita natin kung saan sobrang lamang ng AP Red when it comes to those invasions, good interceptions mula doon sa path na pwedeng puntahan ni Ryzen due to his jungling. Ang ganda ng ginagawa ni Lord JM, even ni Aqua sa kanilang Heart Guard combo and the Curtain Call. Pero everything else was wrecked dahil dun sa ginawa ni Ryzen. Di siya opportunity seeker, man. Opportunity maker siya. Oh. I don't seek opportunities, I make them. The game maker. A business mindset. Oo. Very nice. Class S mindset yan pag ganyan. At sabihin natin, nagbunga ang investment ni Ryzen sa pag-split push kanina pa. Finally getting a win laban sa AP Brand na kung saan kanina, di ba, pag flash yung camera, kahit sir, hindi sila makapaniwala na natapos yung laban ng ganun. Tsaka we've talked about this na yung ginagawa nila Aqua, nila Shizu, ito yung time, by the way, na nahanap niya si Shizu and everything else followed. Ito yung binabanggit natin na win condition ng Smart Omega. Pag wala si Shizu, pwedeng mag-angas ang Smart Omega kasi walang panggagalingan ng damage. Yeah. Pero, dumating din sa punto na nakabawi sila dahil sa taas ng investment na meron itong AP Bren with Shizu. Ang kaso nga lang, hindi na nila nakita na nandun si Ryzen. Tsaka magbabackford din kasi yung sinasabi natin kanina na pag Angela sa base ka lang at alam ni Ryzen na ang bantay lang sa base ay isang Angela. So it was very possible for him to totally maneuver the game into their favor. Tingnan mo naman yung kill score natin. Bugbog talaga sila nung una eh. Oo. Hindi mo pwede hindi mo pwedeng i-deny na hindi nag-exist yung laro ng Smart Omega dito. Parang hinihintay na lang nila na magkamali yung AP Brand. Unfortunately, dahil sa sobrang solid kasi ng group up ng AP Brand, parang kahit magkamali sila, walang problema. It just made sense na yung mali dito ng AP Brand was that they brute forced so much na yung Lord fight nilaban nila, sumanib pa yung Angela doon sa Uranus. Nung nakita ni Ryzen yun, doon siya nag-cable eh. Papasok ng base, sabi niya, walang bantay to.
I mean, that's their way of assurance naman. Maganda naman talaga yung idea. But because of Ryzen creating that opportunity for Smart Omega, naging mas maganda na ngayon tuloy para sa kanila yung naging laban. Without anyone na dedepensa dun sa base, kahit pa sabihin mo, i-cancel yung Heart Guard, pumasok, bumalik yung Angela doon, he can only do a puppet on a string. And after that, hindi naman niya makiklear yung minion wave eh. Saka mag-cable out lang siya. Hindi naman na nai-string yung minion wave eh. Di ba? It only reflects onto the creeps ngayon at sa hero. So, ang nagagawa niya lang puso-puso. Pero, Oo, wala. ang gagawin niya doon? Kahit pusuan niya, nakadamage yung bunny eh. Iyo, Hindi tsaka naman yung- utility yun eh. Baka may magtaka iba, di po niya tinalian yung katap. Hindi na po, Hindi natatalian. na po, natatalian ng Baka may minion wave. nag-iisip na, para mas tubo. Hindi na po. Tsaka wala, funny yung kalaban niya eh. Kumbaga, kung kahit sino player humawak ng Angela, ganun ang mangyayari eh. Oo, ganun at ganun talaga. Ako yun, U-turn na ako pabalik sa base. Tatanggapin mo na. Tatanggapin ko muna yung pagkakataon. Really is a stolen game from AP Bren and Smart Omega. Looking at the BPLH guys, si Shizo pa nga yan. We could see the stats favoring to AP Bren. Pero hindi po kayo malinang nakikita. It is Smart Omega winning this game. With Super Yoshi being the sandbag, he can do... Wala naman siya ibang magagawa din kundi saluhin talaga yung bala na manggagaling kay Shizu. He really is the first line of defense for Smart Omega. Para lang din bigyan ng space yung mga members ng Smart Omega, even Netsuki and even Ryzen. Pero again, ang ating BBRH guy, wala iba kundi Shizu. Yeah, nagka-farm naman yung Granger, nagamit naman nila yung early aggression na maximize nila basically yung advantage nila sa mga team fights. Endgame scenario na lang yung inihintay. Unfortunately, isang Lord fight lang na nahanapan ni Ryzen ng butas ay napalaki niya na matindi. And because of that, we now go to game number 3. Ang lalamit, ang sabi ko lang, ito yung mga performance na talagang i-expect mo sa MPL Philippines.